Hello! What's up? Once again, it's your El Maestro at nagbabalik na naman tayo ngayon para sa isa na namang informative video. Bago tayo magsimula ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang araw. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kakalimutan mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe sa aking YouTube channel at hit mo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng mga bagong videos na aking i-upload sa mga susunod na araw. Ang video natin ngayon mga kamaestro ay tungkol sa kung paano man natin ma-accomplish ang EIPCRF for school year 2020-2021. Ito po ay step-by-step tutorial with free soft copy. So wag na natin patagalin pa. Tara, umpisa na natin! Alright, so magandang araw muli sa inyong lahat mga kamaestro. So mayroon nga tayo ngayong bagong tutorial. So bago lamang po ito, mainit-init pa. Ngayong June 23, 2021 ay ibinaba po or ipinost po ng DepEd PHROD o yung ating Planning and Human Resource and Organizational Development Office. No, ito pong ating pinakaantay or pinakahihintay na electronic IPCRF, no? So ito po yung ating IPCRF for school year 2020-2021. Alam ko po marami na pong nag-aabang nito, no? Marami pong nagtatanong sa akin, marami nagtatanong sa ating channel kung meron na po ba daw tayong soft copy or template nitong ating IPCRF, pero tayo po ay walang naibigay kasi siyempre inaantay po natin tong ating official from the DepEd, no? Kasi yung atin pong template dito is yung nauna pa, no, yung last school year. So ngayon po kasi ay mayroong pagbabago. So ito po ay official, no, yung makukuha niyo pong template dito sa ating channel is official po ito, galing po mismo sa ating kagawaran at syempre credit po sa kanila, no, kasi sila po ang gumawa ng template na to, hindi po ako yung gumawa, hindi po si El Maestro ang gumawa nito. So ito po ay official template coming from the DepEd PHROD. So sila po mismo, yung mga ICT specialist nila, ang gumawa na to, no, para mayroon po tayong magamit ngayong school year 2020-2021 para sa ating electronic IPCRF. So ulitin ko po, hindi po ito pag-aari ni El Maestro. So ito po ay nilagay ko lamang po dito sa ating channel para mas matulungan natin, mas mapabilis po ang pag-disseminate ng information. At higit sa lahat, yung pag-download po ng soft copy para mas mabilis po para sa part ninyo, no? Kasi baka yung iba hindi nyo agad makita sa site ng DepEd, sa Facebook ng PHROD. So at least dito po sa channel ko, yung mga subscriber ko dyan na teachers, mga kamaestro natin dyan, ay hindi na po mahirapan kasi po nasa video description na po ang link, no, para ma-download nyo po ito ng free, ng libre, no? Kasi nga po ito ay gawa ng ating DepEd. Okay? So nakalagay po dyan sa mada-download ninyo yung pinaka-template po mismo ng ating IPCRF, itong pinakabago. And then kasama rin po dyan yung instruction, no, kung gusto nyo may instruction. Pero sa tingin ko naman po, kung mapanood nyo itong video na to, kung masubaybayan nyo itong video na to, masundan nyo, hindi nyo na po kailangan yung instruction kasi papadaliin po natin yan dito. At least ito po ay actual nyo makikita kung paano ba natin i-accomplish yung ating IPCRF for 2020-2021. Okay? So muli, iniulit ko mga kamaestro, ito po ay official, ito po yung pinaka-latest, ito po yung pinakabago. Alright, so wag natin patagalin pa, umpisa na natin kamaestro. So, ito ang una nyo makikita, no, kamaestro, no, itong ating template. Isasama ko po ito sa pag-download nyo mamaya, no, kung mag-download kayo. Ito po yung sinasabi ko kanina na instruction po kung paano ba natin i-accomplish yung ating EIPCRF. Ayan po yung mga instruction niya. Pwede nyo po siyang i-print habang kayo ay gumagawa, no? Pero sabi ko nga kanina, kung susubaybayan nyo po yung ating video hanggang matapos, kahit hindi nyo na po ito i-print, makukuha nyo po agad kasi madali lamang po. Basta susundan nyo po yung aking video. Okay? Pero ito isasama ko na rin po yan, no? Nasa video description po ang link para ma-download nyo po ito. Okay? So ngayon, dako na tayo mismo dun sa pinaka-actual na template ng ating EIPCRF for 2020-2021. Ayan. So ito na po yun mga kamaestro, no? Yung ating template. Ayan. Palitin lang natin. So kung mapapansin nyo,
almost the same lang naman po yan doon sa ating nakaraang IPCRF. Kaya lang, ang pagkakaiba lang is ito, yung COT3 at COT4 ay wala na siya. So kung ang gamit nyo is yung dati pa, no, yung previous na template, baka magkaroon po ng problema sa mga computation. So I suggest na kung nakagawa na kayo ng naunang template or nakagawa na kayo ng IPCRF using the old template, I suggest na ito po yung gamitin nyo kasi ito po yung mas bago. So wala na pong COT3, wala na ang COT4. And then same lang din, meron part 1 proficient, so hindi nyo po ito gagalawin. Wala po kayong gagalawin dyan kasi ito po ay automatic. Part 2, same lang din sa nakaraan, so hindi nyo rin po gagalawin yan. Part 3, hindi nyo rin gagalawin yan. So, and then yung part 4, ito po yung gagalawin natin mamaya at ituturo ko rin sa inyo. Okay, so maliwanag yun, kamaestro, no? So review lang tayo. Encoding part, ito po yung gagalawin natin. Dito tayo mag-encode. Part 1, hindi natin gagalawin. Part 2, hindi natin gagalawin. And part 3, hindi natin gagalawin. And part 4, gagalawin natin yan. I-edit natin yan mamaya. Okay, so umpisa na tayo mga kamaestro, no? So, pag ito pala in-open nyo, yung pinaka-file na to, lalabas po dyan yung enable editing. No? Kasi dito sa akin ay nakabukas na siya dati, kaya hindi na po lumabas yung enable editing. So, kailangan yung i-click yung enable editing para magamit nyo or para mag-function yung lahat ng mga formula, yung mga macros dito sa ating template. And then isa pa kamaestro, no? Kung hindi pa enable yung macros nyo, alam ko nung nakaraang mga tutorial ko ay naituro ko na rin sa inyo yan, kailangan po ay naka-enable po yung ating macros para ma-edit nyo itong ating IPCRF. Kasi yung mga lower version po kasi ng ating Excel, Microsoft Excel, minsan na hindi naka-enable yung macros. So, kailangan ma-enable nyo po yun. So, you can ask the guidance of your ICT coordinator para maturuan po kayo kung paano mag-enable macros, or pwede nyo hanapin yung aking old video ng IPCRF kasi nakalagay po doon yung tutorial kung paano ba enable yung macros. Okay, so yun po yung ating step 1. Siyempre, bubuksan natin yung file and then enable editing. And then, or enable macros kung kailangan natin enable yung macros. And then, ating third step, ayan, ito po yung pinakalaman ng ating IPCRF. Ayan. So, ang pinaka-third step natin is what? We're going to encode the tab or we're going to fill up this information, yung mga blank dyan ng ating mga information, no? Starting with the field for teacher, division, and school information. So, ito yung teacher, and then ito yung division, and then ito yung school, no, information, and of course the rater, kung sino ba yung rater mo. Okay, yun yung ating fill upan. Okay, so enter the needed information by either typing it in the empty cells or by clicking the drop down arrow selecting the demographic information applicable to you. Okay, so may mga parts dyan na mayroon tayong mga drop down. Kung may drop down, piliin lamang po sa drop down katulad nito. Okay, so start na tayo. So syempre dito, ayan. So, lalagay natin dyan. Ayan, all caps. Last name po ang una. First name. And then, middle initial. No? So, kunyari, De La Cruz or Rizal. Gayahin na lang po natin yung sample sa ating template. Ayan, Rizal Jose. Siyempre, hindi po ito yung aking IPCRF na gagawin. So, ito po ay sample lamang for demonstration purposes lamang po ito. Kaya, siyempre, ibahin ko yung pangalan ko, no? Ayan, so, P. And then, we have here the position. So, yung position po, mayroon siyang drop down. So, pipili lamang po kayo dyan. Kunyari, teacher 1. Ayan. And then, employee ID number. Ayan, nakalagay dyan. Type in your DepEd employee ID number. Type no employee if you have none. So, kung wala kayong employee number, for example, bago pa lang kayo sa DepEd, hindi pa kayo na-issue ng employee number, so you're just going to encode no employee number. Okay? Pero kung meron, syempre ilalagay nyo. Kunyari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. Then, employment status. Meron po tayong drop down, mga kamaestro. Ayan. So, pili lang po kayo dyan kung regular permanent, provisional, substitute, or contractual. So, kunyari, regular permanent. Ayan. And then, age. Ilang taong ka na ba? So, kunyari, 20. Ayan, meron po siyang drop down din. May category siya. So, meron siyang under 25 years old, 25 to 30, 31 to 35, and so on. So, kunyari, ang edad mo ay 25 to 30. Ayan. So, click nyo naman po yan. Then, sex. Meron din siyang drop down. So, it's either male or female. So, syempre, male. And then, level taught.
ito pala kamaestro, no, linawin ko lang, hindi nyo ito malalagyan. No? Kung mapapansin nyo, sa drop down natin, walang nalabas. No? Ayan. Ayan, grade level 2 wala din. So, huwag kayong mag-alala. Ang gagawin lang natin dyan, ang sikreto dyan is, lalagyan muna natin tong curricular classification. Diba? Tingnan natin ulit. Wala siya. So, ito muna ang sasagutan natin. So, pipili tayo dito kung ang school nyo ba ay kindergarten ang ino-offer, kung kinder to grade 6, kung kinder to grade 10, kinder to grade 12, and so on. So, pipiliin nyo po dyan kung ano yung curricular classifications ng school ninyo. For example, sa amin po is kinder to grade 6. Click lamang natin yan. And then, balik po tayo dito, no, sa ating level taught. Tingnan natin kung meron na. Ayan, ayan. Then, syempre, level taught, ako ay nasa elementary dahil grade 5 ang aking tinuturuan. So, click mo lamang yung elementary. And then, grade level taught. Ayan, pipili na mo kayo dyan. Ngayon, dito, kasi di ba, minsan may magtatanong sa atin, paano po pag marami po akong tinuturuan? Nagtuturo din po ako ng grade 6 ng grade 5. So, I suggest, ang pipili, alam ko ito po yung ina-apply natin dati pa, ang pipiliin nyo po dyan is kung ano yung pinakamaraming subject na tinuturuan mo. For example, mas marami kang hawak na grade 5 or subject sa grade 5, so grade 5 ang pipiliin mo. Okay? Now, kung halimbawa naman siguro pantay lang, 4 sa grade 5, 4 sa grade 6, siguro kung alin po yung mataas na grade level. So, yun lang po ang gawin natin. Wala na po problema yan as long as nanilagay natin dyan yung ating tinuturuan na grade level. So, ako kasi, nagtuturo ako ng grade 4 and then grade 5. So, dahil sa case ko, mas marami akong hawak na grade 5, so grade 5 po ang ilalagay ko dito. Okay? And then, subject taught naman, same lang din. For example, ako is EPP. So, hanapin ko dyan yung, ayan, TLE, EPP, and HE. Ayan. So, kung ano talaga yung tinuturo mo na subject, yun ang ilalagay mo dito. Okay? Sa subject taught. Okay? Ayan. So, you're just going to choose at least one. Okay? So, yun. Or, suggest ko siguro din, mas maganda kung ano yung pina-observe mo na subject, yun din ang ilagay mo dito. No? Okay? Next, we have here, number of years in teaching. Ilang taong ka na ba sa pagtuturo? So, mayroon din tayong drop down dyan. Kunyari, 4 to 10 years. Ayan. And then, highest degree obtained. Ayan. So, highest degree obtained. For example, master's degree. Ayan. Or doctorate degree. Ayan, lagay mo dyan. Kung hindi naman, so bachelor's degree lang. So, depende po sa inyo. Kunyari, master's degree. And then, pwede mong i-specify yung highest degree obtained mo. Kunyari, nakakuha ka ng 36 units. So, lagay mo dyan. 36 units. Okay? And then, area of specialization naman. Ayan, meron din tayong drop down dyan. Kung ano yung major subject mo. For example, ako is English. Yan kasi ang course ko nung college ako. So, English ang ilalagay ko. So, that's for the area of specialization. Okay. So, okay na po tayo sa employees information. Sa ratees information pala. So, next naman natin is the rater information. So, sino ba magre-rate sa'yo? Ayan. So, rater information. Kunyari, ang magre-rate is si, ayan, same lang din. Una yung last name, first name, and then middle initial. For example, De La Cruz. So, caps lock ulit. De La Cruz. Juana L. Ayan. So, si Ma'am Juana De La Cruz ang ating rater. Okay? Kunyari siya yung principal or MP. Diba? Usually naman, pagka teacher 1 to teacher 3, ang rater natin is the MTs. Pag empty ka naman, ang rater mo is the school principal. Okay? So, kunyari, rater position is master teacher. Ayan. Meron din po siyang drop down dyan. Hindi na kayo mahirapan. Hanapin nyo lang. So, master teacher. Kunyari, master teacher 1. Alright. And then, date of review. Okay? So, sa date of review, so siguro, depende na po sa school head nyo. Ask nyo po sila kung ano yung date of review na ilalagay nyo. So, kasi dati, di ba, yung date of review natin, nung normal pa yung ating klase is April.
So siguro ngayon naman, yung date of review natin is July, no? Kasi ito yung closing talaga natin. So temporary lang muna po ito. So you can consult your school head regarding this matter. Okay, so ilalagay ko lamang po is temporary. So kunyari, 20 for the sake of demonstration. So una po yung year, 2021, and then month, 07, and then kunyari July 10. Ayan, so ulitin ko po temporary lang po yung date na nilagay ko dito. So you can consult your school head, your head teacher para mas sure po kayong nilagay dito. Okay, so yan po yung ating rater information. And then, dito naman tayo sa school information. So region, meron din tayong drop down. So region 4A, division, meron din drop down. Meron kayong pagpipilian. So pili lang naman kayo dyan. District po, wala. So yung district po is mano-mano po natin ita-type. Ayan. In-code nyo po yung district nyo kung saan kayo nagtuturo. Ayan. Next is the school ID. Okay? Mano-mano rin po yung school ID natin. Ta-type nyo po siya. School name, same. Mano-mano. Kailangan po buo. Ayan. Kailangan po buo yung ating school name. School type. Ayan. Urban or rural. So, pili lang po kayo. Kunyari, urban. School size. Ayan. So, pag school size naman, small, medium, large, or very large. So, kunyari, medium. So, click lamang po natin yung medium. Okay. So, tapos na po tayo, no, sa information ng ratee, ng rater, at saka ng school. Okay. So, next step po natin, continue accomplishing part 1, appropriate to your position in encoding tab. Ayan, encode the COT rating per observation period. Ayan, you're going to select the subject, of course. Pipili ka ng subject kung ano yung pina-observe mo. So, lalagay nyo po yan dito. And then, input the COT rating per objective. Okay, and then, encode the date of observation. Okay, so ito po yung ating next part. Okay? So kung mapapansin natin, sabi ko kanina, nabanggit ko na, naka-block na po yung ating COT3 and COT4 kasi dalawa lang naman po yung required sa atin. Okay? So, i-click mo, ito-type mo muna dito yung subject na kailangan mo. So by the way, hindi ka makakapag-proceed ng COT2 kapag hindi ka tapos sa COT1. Okay? So pipili tayo ng subject. Kunyari tayo ay EPP. Ayan, TLE, EPP, HE. Ayan, yan ang pina-observe mo or yan yung COT1 mo. By the way, yung ating COT, na-discuss ko na rin po yan dito sa ating channel. So, pwede po tayong through Slack, pwede rin tayong through online, or pwede rin tayong through video lesson. So, meron po tayong tatlong choices para sa ating COT. Okay. Ayan, so TLE and HE. Okay. Rating must be a whole number. Okay, so kunyari, objective number 1, ikaw ay naka-7. So, ito po ay temporary lang kasi for demonstration lamang po yan. So, lalagay lamang po natin para mayroon kayong guide. Okay? By the way, yung mga naka-block, no need na pong fill upan yan. So, ibig sabihin, meron lamang po tayo ditong tatlo. So, for CRA 1, we have objective number 1. Ayan. And then, for CRA 2, we have objective number 5. So, kunyari, dyan ay naka-7 ka ulit. Huh? Maganda yung COT. And then, for CRA 3, ayan, rating must be a whole number from 3 to 7. So, kunyari, naka-7 ka ulit dyan. Okay. So, pagtapos na, yan, tatlo lang yan. So, medyo mas madali ngayon ka maestro, no? Tatlo lang yung pifill upan natin dyan. Okay? So, pag okay na, so, you're going to input the date. Kung kailan ka ba inobserbahan. So, kunyari, inobserbahan ka ng January. So, una ulit yung taon, 2021, then 01, then 04. Ayan. And then, ilalak mo yung COT mo, no? So, pag nag-lock tayo, hingan tayo ng password. So, alam na po ninyo to last year, ito na yung ginagawa natin. So, please be careful po sa pag-lock ng ating COT, no? Kasi, pag nalimutan natin yung password, wala na po tayong way para ma-recover yon. Na wala po ditong forgot password katulad sa ibang system na ginagamit natin. Okay, so pag nalimutan nyo yung password nyo, back to 0 kayo. Okay, so lalak po natin yan. Ayan, the rater must enter a password minimum of 6 characters with which to lock this file.
Ayan. So, 6 characters. So, kunyari, ang ating password ay ito. So, dandahan lang. And then, confirm password. And then, click go. So, pag nalagay mo na yung password mo, ayan. So, nakalock na yung ating COT1. Ayan. Pag i-unlock mo naman yun, i-enter mo lang din yung password kanina. Okay? So, next, we have the COT2. So, syempre, EPP pa rin naman tayo kasi yun lang naman ang subject na hawak natin. Pero kung ibang subject, okay lang naman. Pili kayo dito. Okay? So, EPP. Ayan. So, same sa ginawa natin kanina. Ayan, fill upan lang natin yung lahat ng naka-white, yung naka-black. Huwag nating pakialaman yan. So, kunyari, naka-7 ka ulit. CRA2, naka-7 ka ulit. And then this one, naka-6 ka lang. Ayan. Okay? So, pagtapos na, mga ka-maestro, same lang sa ginawa natin kanina. We're going to enter the date. So, kunyari, March ka nagpa-observe. 2021 or April, pinating April, 4th grading. So, kunyari 2021 04 30, April 30. Then click lock COT. So, ilalagay mo yung password kanina. So, hindi mo na kailangan mag-create ng password. So, kung ano yung ginamit mong password sa COT1, yun din ang gagamitin mo dito. Okay, so enter mo lamang yan. Ayan, and then click mo yung go. Ba't kaya? Ulitin natin mga ka-maestro, ha? Ayan. Ngayon, nagkamali pala ako ng lagay. So, yun, di ba? So, ipakita natin kanina, no, na pag nagkamali ka ng password, talagang hindi ka makakapasok. Ayan, so, ayan, naalala natin. So, yun. So, mas maganda po, I suggest magkaroon kayo ng listahan ng password niyo para if ever mayroon kayong babaguhin, hindi na kayo ulit sa umpisa, no? Mas mabilis yung siyang mabago. And then, dito tayo sa IPCRF numerical rating. So, o yung ating quality, efficiency, and timeliness. So, same lang din po, yung mga naka-white ang ating lalagyan, yung mga naka-black, hindi na po yan. And then, yung naka-green naman, ito may mga may nakalagay na, so, wag natin gagalawin din yan. So, yan po kasi ay given. Alright. So, kunyari sa timeliness or sa quality, yan, mabilisan na natin para mas mabilis po yung ating video. So, lagyan natin yan ng 5, 5, and then yun, wag natin gagalawin. Next tayo, 5. Okay, and then dito, 5 ulit. Okay, then dito naman is 5 or 4, and 5, then 4, and 5. Dito, pareho 5. Ayan, for demonstration purposes lamang po. Kaya binibilisan natin. Then 5 dito. And then dito naman sa timeliness, lahat po yan meron. Hindi na kailangan except for this one. Huwag natin kakalimutan yung objective 6. So, ganun din, 1 to 5. So, kunyari 5. Okay. So, tapos na tayo. So, yung final rating is 4.520 or 4.52. And then, ang iyong objectival rating is outstanding. Okay? Ayan. Outstanding. Okay? So, meron tayong reminders, no, ka-maestro. Kailangan lang natin dito is 2 COT. No? So, ibig sabihin, yun lang po yung hihingin sa inyo ng inyong mga rater. Ngayon, mayroon tayong case na kunyari wala kang COT or wala kang COT2 na binigay. Okay? So, nakalagay dito sa ating rule, sa ating memo, if no COT2 was submitted and the rating was not able to provide a valid reason for non-submission, the default COT2 score will be 3, which is the lowest rating. So, kunyari, isa lang yung na-present yung COT1 lang. So, yung COT2 ni Rati is 3. Yun po yung default as the lowest rating, no? So, 3 po ang ilalagay niya dito, 3 din ang ilalagay niya dito, and then 3 din ang ilalagay niya dito. Okay? In case naman daw na si Rati has a valid reason for submitting only one COT rating sheet, the final rating shall be the COT1. Okay, meron siyang valid reason. Okay, so COT1 po ang pagbabasihan natin. Okay, pero kung walang valid reason, 3 ang ilalagay natin sa rating. So, malinaw po yun, no? Now, it shall be within the discretion of the rater to allow or disallow the submission of a COT2
depending on whether the reason for non-submission is valid or not. So, depende naman po yan kung mayroon mabigat na dahilan si rater or si ratee. So, syempre, dahil tayo ay nasa pandemic, siguro naman si rater ay bibigyan niya ng consideration yan. Okay. So, pag okay na, no? Na fill up na natin to, yung ating mga data dyan. So, wag mong kakalimutang lagay dito yung approving authority. Okay? Okay. So, yung approving authority natin is who? So, depende po sa school ninyo. Okay? So, yung approving authority, so usually naman dyan, school head, no? Dati school head ang nilagay namin dyan. So, depende po. So, this one, you can ask your school head or you can ask your EPS or your head teacher this regarding this one. So, temporary lang naman to. Kunyari, lalagay natin yan is si ayan, El Maestro. Diba? Kunyari lang naman, at least si El Maestro ay na-promote, no? Sa demo lang, no? Ayan, kunyari, siya yung ating principal. Ayan, so galing. So, principal. Ayan po. So, temporary lang po yan, no? So, depende. Sabi ko kanina, you can ask the or you can ask your school head regarding po dito kung sino ang ilalagay nyo na approving authority. Okay. So, pagtapos na, we're going to click what? We're going to click finalize part 1. So, by the way, before clicking finalize part 1, pwede nyo ring i-review kung tama nga ba yung mga data na input natin. Okay? So, kapag okay na, no? Na review nyo na yung lahat ng data dyan, you're going to click finalize part 1. Ayan. Oh, nakalagay dyan, please complete Q80 ratings. Sabi meron tayong kulang. Double check natin. Q80 ratings. Bakit gano'n? Ito. Sorry. Meron tayong nakalimutan. Ayan. So, ibig sabihin mga ka-maestro, kung meron kang nakalimutan, hindi ka makakapag-proceed. So, pinakita lang natin doon yung ganong scenario, no? So, kapag mayroong kulang dito, kahit alin man dyan, hindi ka makakapag-proceed. So, kunyari okay na ulit, na-review mo na siya. So, i-click na natin yung finalize part 1. And then, enter the same password. Yung ginamit mo kanina. Ayan. And then, click go. Ayan. So, your data has been saved. Ayan. Pag nakasave na, ayan, click mo lamang yung okay. Next. Our next thing to accomplish is the behavioral competencies. Okay? So, what we're going to do? We're going to tick the box of the behavioral indicators that you demonstrated during the performance cycle. So, ititik lang naman natin po yan mga ka-maestro. And then, pag okay na, i-click ulit natin yung finalize part 2. So, tick natin yan. Kung lahat naman ito ginagawa mo, no? So, tick mo na lahat yan. So, hindi ko na po yan babasahin mga ka-maestro para mabilis tayo. Pero kung sa'yo, syempre, kailangan basahin nyo muna po yan isa-isa, no? Para sure tayo na yan ay ginagawa natin. Sabi nga, honesty is the best policy. No? Ayan. So, for demonstration purposes lamang po, bibilisan na natin. Okay. Tick natin yan. Ayan. Then, kapag okay na, review mo ulit. And then, click mo yung finalize part 2. Okay. So, ito po yung nalabas mga ka-maestro, no? So, dito, mag-i-input na po ng passwords ratee. By the way, kanina kasi, doon sa una nating sa part 1 kasi dapat nun ang gagawa is the rater, no? Kasi sila yung magre-rate sa inyo, no? But for some instances kasi minsan, si ratee na rin yung nag-i-input ng data and then binibigay na lang po yung COT, no? Para less or hassle na sa mga rater. So, depende po sa usapan ninyo sa school. Kaya kung mapapansin nyo, iba yung password dito kasi yung una po dapat ang maglalagay doon is the rater and then dito naman kayo na kasi dito kayo mismo ang sasagot. Okay? So, depende na po yan sa usapan ninyo sa school kung sino yung mag-accomplish ng part 1 at ng part 2. Okay? Ayan. So, kunyari, dito, gagawa ka ulit ng password. Password ni ratee ito. Ayan. Then, confirm password. Ayan. And then, ayan, your data has been saved. So, ibig sabihin, okay na yung ating part 2. Okay? Then, dito naman, sa proficient, sabi ko kanina, hindi mo nagagalawin yan. But, pwede mo siyang tingnan, no, kung tama ba yung mga pinaglalagay mo kanina doon sa
part 1 and then sa part 2. So, ayan. So, pwede mo siyang i-review yung IPCRF part 1 to 3. Ayan, yung mga data nilagay mo kanina. Ayan, the name of employee, name of the rater, ayan. And then, yung rate, yung ano mo, rating mo sa COT. Ayan, nandiyan na po. Part 2 is the behavioral competencies. Ayan, pwede mo rin tingnan. And then part 3, ayan, yun po yung pinaka-summary ng inyong IPCRF. Ayan, so hindi mo siya pwedeng galawin. No? And then part 4 is the development plan. So maglalagay ka dito ng development plan, na-edit po siya. Ayan. So but for this demonstration, hindi ko na po siya sasagutan para mabilis tayo. So yan, so paglalagay ka dyan ng iyong learning objective, intervention, timeline, and then the resources needed. Same with the core behavioral competencies. Ano yung mga strength mo, developmental needs, and then learning objectives, intervention, your timeline, and the resources needed. So kailangan po sasagutan nyo ito, no? Ayan. But sabi ko nga, for the sake of this demonstration, hindi ko na po siya sasagutan para hindi tayo magtagal. So kung mahaba, marami ka pong ilalagay, pwede ka pong mag-add ng rows. Nagagalaw po yan. Click mo lamang yung insert and then add rows. Ayan, para kung marami kang ilalagay. And then feedback, dito po ilalagay yung feedback. And then ilalagay dito, when all parts of the IPCRF are accomplished, the ratee must submit the file copy of his or her IPCRF electronic form to the department head or school head for the school-wide consolidation. He or she must print all the pages of his form and submit to the personal division of the school to be attached to his or her 201 personal file. Okay, so pag okay na mga kamaestro, no? Dito kasi I'm not sure kung maglalagay pa tayo ng e-signature dito or ng ating digital signature. So you can, wala kasing nakalagay po rito sa ating guidelines. So you can ask your school head then or department heads regarding po sa e-signature, no? But as of now, hindi ko muna po siya lalagyan. And then, you're going to print this one kasi kailangan din po ng hard copy na copy. So aside from the soft copy na isasend nyo, for consolidation, kailangan nyo mag-print for the school file. Okay, so i-click nyo naman po itong print parts 1 to 4. By the way, anytime naman pwede mo siyang i-print. Halimbawa, ngayon wala ka pang printer, so pwedeng wag mo muna siyang i-print. So pag okay na yung data mo, so you're going to finalize part 4 using the same password. Ayan. And then click mo yung go. Ayan. So part 4 has been locked and finalized. So click mo lamang yung okay. So ibig sabihin, okay na yan mga kamaestro, no? So kung maki-print ka ulit, ayan, click mo lamang yung print. Okay? Ayan. So cancel muna natin. Kasi hindi mo tayo mag-print. Ayan. And then, you're going to submit a soft copy using the format ng file name. So may ron po tayong file name na susundin or format ng file name na susundin. So i-close muna po natin to. So tapos ito po yung ating file. So kailangan po natin siyang i-rename. No? Kailangan natin siyang i-rename. Ayan. So ang format po is, ayan na po, dadagdagan nyo na lamang po yan. Huwag nyo na siyang i-delete. Dagdagan nyo lamang DepEd Prescribe IPCRF Parts 1 to 4 School Year 2020-2021 and then po yung inyong level na tinuturuan, kunyari elementary. So lagay nyo po dyan is elementary or lagay nyo ng ayan, hyphen, then elementary, and then hyphen ulit your surname. So kunyari Rizal, kanina ginamit natin is si Rizal. So dito di naman po nakalagay kung caps lock or ano, so pwede na siguro hindi caps lock. So Rizal, and then Gitling, first name, Jose. Ayan. So, ganyan po yung format ng ating file name. So, pakitandaan nyo na naman po yan. Ayan. Okay. So, tapos na po tayo sa ating tutorial on how to accomplish our EIPCRF for this school year 2020-2021. Alright. So, tapos na po tayo sa ating tutorial for this day regarding po sa EIPCRF for school year 2020-2021. So ulitin ko po, ang soft copy po niyan ay nandiyan po sa video description ng ating video at marapat lamang po na pakigamit po ang inyong DepEd email para ma-download niyo po siya. So para mayroon po tayong privacy, hindi ko muna po siya i-open para sa lahat or para sa mga hindi taga DepEd, no? Kasi yun po kasi yung nakalagay doon sa post nila. So kung wala po kayong DepEd email, you can ask the guidance of the help of your ICT coordinator para ma-download po itong ating EIPCRF
Okay? So, DepEd email lamang po ang gagamitin ninyo, mga kamaestro. So, muli, kung mayroon kayong mga katanungan, you are free to comment down sa ating comment section. Maraming salamat po. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!